Bayani, katipunan, mahirap. Mga salita na unang masasambit kapag narinig ang pangalang Andres Bonifacio. Ngunit gaano ba natin talaga siya kakilala? Ito ba ay sa pangalan lamang niya o ang mga nagawa niya para sa bayan? Ikaw, gaano mo nga ba kakilala si Andres Bonifacio? Nagtatag ng katipunan. Siya ang ulo na nasa 10 piso. Bayani, dahil sinasabi ng mga guro. Para po sa pagkakaalam nyo, si Andres Bonifacio po ba ay mayaman o mahirap? Para sa akin si Andres Bonifacio ay mahirap sa dahilan ng kasi ang hawak niya nun gulo, tsaka hindi masyado pang-upper class yung kanyang pananamit. So parang para sa akin, siya ay mahirap. Tsaka pati sa mga nabasa ko, may mga libro siya na mga nababasa pero hindi siya kanya nagmula yung kumbaga mga nahiramdam niya kasi kaya lang siya natuto dahil. So para sa akin, mahirap si Andres Bonifacio. Mahirap. Tingin ko mahirap siya kasi napag-aralan ko ng elementary parang hindi siya napag-aral masyado. Study lang. Kasi diba, feeling ko nakapag-aral naman siya, di ko lang sure kung high school or college. Kasi ang commonly na alam ng mga tao sa kanya, di ba parang hindi siya nakapag-aral or something. Pero nung sinearch talaga yung background niya, may kaya yung pamilya nila. So, kung may kaya, di ba makakapag-aral na? Pagkakala ko, siya sa mahirap. Bakit po? Parang pagkakano ko, siyang revolusyonaryo na nakikipaglaban. Para po sa inyo, si Andres Bonifacio po ba ay isang national hero? Si Andres Bonifacio, I think he's a national hero because, well, he sacrificed and fought for our country. That goes for all Filipinos. All the Filipinos who did so are national heroes. Also, he led the KKK. So, yeah, that basically sums it up. Para sa pagkakaalam nyo po, sino po yung nagpapatay kay Andres Bonifacio? Sa Tsaka pagkakaalam paano po ko, siya pinatay? pinapatay siya ni Emilio Aguinaldo. Ayun yung napanood ko sa isang documentaries, parang pina-assassinate siya, something, yun. Kaano ni Andres Bonifacio si Procopio? Kuya niya? Excuse po, pwede po namin matanong kung alam niyo po ba kung kailan namatay si Andres Bonifacio, paano po at kung saan? Alam ko 1899. Alam ko sinalvage siya ni Emilio Aguinaldo sa silang Cavite. Sa pagkakaalam niyo po, si Andres Bonifacio lang po ba ang naging supremo ng Katipunan? Sa pagkakaalam ko hindi, pero ayon sa history, siya lang yung binabanggit palagi na suprema na Katipunan. Kaya siya lang kilala. 30 ng Nobyembre, taong 18 at 63 nang isilang sa Tondo, Maynila ang dakilang plebyan. Pinangalan kay San Andres sa patron ng Maynila, isinilang si Andres Bonifacio y de Castro sa mag-asawang Santiago Bonifacio at Catalina de Castro, manganay sa 6 na magkakapatid si Andres. Nang maulila sa gulang na 14, itinigil niya ang kanyang pag-aaral upang masuportahan ang kanyang mga kapatid na sina Criasio, Procopio, Troadio, Esperidonia at Maxima. Upang may ikabuhay, nagtinda si Andres ng mga pamaybay na papel at kahoy na tungkod na siya rin mismo ang gumawa. Nahiligan din niya ang pagbabasa. Kabilang sa mga kinahiligan niya ay ang mga tala ukol sa Rebolusyong Pranses, ang mga talambuhay ng mga naging Pangulo ng Estados Unidos at ang Kodigo Penal at Sibil ng Pilipinas. Nahiligan din niya ang Les Miserables ni Victor Hugo, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal. Dahil sa kanyang katayuan sa lipunan at gawa na rin ang impluensya ng kanyang mga binasa, mas naintindihan ni Andres ang hikbi ng mga maralita kaysa sa mga propagandista. Naniwala siya na may pag-asa pang mabago ang kalagayan ng mga Pilipino. Ito ang naghikaya sa kanya na sumapi sa La Liga Filipina na itinatag ni Jose Rizal. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kilusan. Inaresto si Rizal sa gabi din na iyon ng 1892
kasama si Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Yudata Arellano at iba pa, kanyang binuo ang kataas-taasan, kagalang-galangan na katipunan ng anak ng bayan. Nagtungo sila ng Pugadlawin noong Agosto at kinabukasan ay kanilang pinagdesisyonan simulan ang armadong pakikibaka para sa kalayaan. Dito rin naganap ang tanyag na sigaw sa Pugadlawin. Kasama ang kanyang kapatid na si Procopio, siya ay binitay sa bundok Buntis. Dapat nating ipagmalaki na may isang Andres Bonifacio na lumaban para sa kalayaang tinatamasa natin ngayon. Huwag nating sayangin ang hirap at pagod ng ating mga bayani dahil kung wala sila, walang kapayapaan sa ating bansa.